Kamusta po? Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkumentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin yung pinagkakaguluhan po ngayon, lalo-lalo po sa mainstream media. At ganun din po yung tinatawag ni Attorney Roque na, nag-iisa lang na reyna ng fake news mga kababayan. Ay gigil na po sila at talagang mga kababayan, gustong-gusto na kung sila po masusunod. Gustong-gusto na nilang paaresto si Senator Bato de la Rosa dahil daw po wala raw pong TRO ayon po sa Korte Suprema. Pakinggan po natin si Atty. Roque, mga kababayan. Dito po sa walang TRO si Senator Bato de la Rosa. Panoorin po natin at komentuhan po natin si Atty. Roque. Basta po ang desisyon ng Korte Suprema na hindi po napagbigyan si Senator Bato sa isang temporary restraining order para po mapigilan ang pagpapaaresto sa kanya sa bisa na isang warrant of arrest na na-issue ng International Criminal Court. Ang botohan po ay hindi unanimous. So talagang nagkaroon po ng balitaktakan ng mga justices. Ang botohan ay 9 para ibasura, 5 para i-grant at isa na took no part siguro. No? Ang problema po, wala pang desisyon na na-publish ang Korte Suprema. Sa Lunes pa nila ipapublish. So hindi natin alam kung ano naging basihan ng desisyon ng mayorya ng 9 kung bakit hindi nag-issue ng TRO. Ang sa akin naman ho, bagamat ako'y abogado ni Kong Pulong dun sa isa sa mga petisyon na nakabinbin dito sa kasong ito, pwede ko naman pong sabihin talaga na kung ano nakasaad sa rules of court, no? Nakasaad sa rules of court, pwede mag-issue ng TRO kung merong irreparable injury na mangyayari doon sa petitioner kung hindi mag-i-issue ng TRO. Sa akin tingin, dahil hindi nga naman po na-aresto si Bato at nananatiling nagtatago, baka sabi ng Korte Suprema, wala namang irreparable injury kay Bato, no? Dahil hindi naman siya sumusuko sa ngayon. No? In any case, hanggang hindi po mag-issue ng desisyon sa Lunes, hindi natin malalaman kung ano talaga naging legal na basehan ng ating Korte Suprema. Pero kung babasahin niyo po yung Korte Suprema, talagang lininaw ng Korte Suprema na ang nadesisyon lamang ay doon sa interim relief, doon lamang sa TRO. At maglalabas talaga ng desisyon ang Korte Suprema doon sa mga issue na dinulog namin sa hukuman. Ano ba yung mga issues na dinulog namin sa hukuman? Tama ba na mag-surrender tayo ng isang akusado sa ICC gayong tayo po ay hindi na miyembro ng ICC? Yan po pinaka-importanting issue. Pangalawa, kung tama yan na dapat pa tayo mag-surrender miski hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat ba ipadaan ang tao na huhulihin papunta ng dahig sa lokal na hukuman muna bago siya ipadala sa dahig? Yan po ay nakasaad doon mismo sa Rome Statute at nakasaad din po yan sa bagong rules of extradition na linabas din ng Korte Suprema, no, na nagsasabi na walang warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman ang pwedeng mapatupad sa Pilipinas ang hindi dumadaan sa lokal na hukuman. At pangatlo, yun nga po, tama ba na isang warrant of arrest sa ICC ay ipatupad kaagad ng gobyerno ng Pilipinas miski wala pa itong request para cooperation o di naman kaya self-executory ba o dahil meron lang mandamiento ni aresto, sapat na yan para arestuhin ang isang tao. Hindi naman po pagkatalo to kay Senator Bato dahil inulit talaga ng hukuman, magdidesisyon ang hukuman. Anong mensahe ng hukuman? Sa lahat ng partido rito, kay Bato, sa mga petitioners, sa kapulisan, sa NBI, sa presidente, sa Senado, antayin nyo ang desisyon ng hukuman. Kasi kung hindi naman magdidesisyon ng hukuman dun sa issues on the merit, hindi nila sasabihin na ito ay para lang sa interim release at walang kinalaman dun sa merito ng kaso. Ibig sabihin, hoy, lahat kayo dyan, mga partido, imbis na magbari lang kayo, antayin ninyo ang desisyon ng hukuman. Ang question, susunod kaya ang administrasyon ng Pangulong Marcos? Well, sa tingin ko, dapat naman sumunod lang. Kasi sinabi na ng hukuman, maglalabas na kami ng desisyon. Bakit pa kayo gagawa ng hakbang na later on baka mapatunayan ay mali? So out of respect, dahil lahat naman tayo ay kinikilala ang kapangyarihan ng ating Korte Suprema bilang takapagpatupad ng pinakamataas na batas sa ating bayan, ng saligang batas, dapat mag-antay sa desisyon. So dahil dito, tingin ko, wagi pa rin si Bato. Kasi
tama na kinu-question niya yung warrant of arrest kung ito nga ba ay sang-ayon sa saligang batas natin. Of course, may issue rin dyan kung ito ba ay sang-ayon sa international law. Pero siyempre, kapag nagkaroon po ng pagkakaiba sa ating saligang batas at ang international law, ang mananaig, at least sa hukumang Pilipino, ay ang ating saligang batas, hindi po ang international law. So, antay-antay lang po tayo, huwag tayo masyadong atat. Sabi naman ng Korte Suprema, siya ay magdedesisyon na. Ang mensahe ng Korte Suprema, mag-antay kayo, huwag kayong magbarilan. Ayusin natin itong mga kontrobersiyang ito sa pamamagitan ng mga mapapayapang mga pamamaraan at darating at lalabas din ang husga ng hukuman. So Senator Bato, easy ka lang dyan kung nasaan ka. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na ikaw ay pugante. Dahil kung ikaw ay pugante, yan po ay lalabas doon mismo sa desisyon na pinangako naman ng Korte Suprema na ilalabas. At kung sabihin ng Korte Suprema na pugante ka, syempre bilang isang senador, kinakailangan sumunod ka, no? Dahil yan ay yung hukumang Pilipino naghusga. Pero habang walang ganyang desisyon ng hukumang Pilipino, karapatan mo na pangalagaan ang iyong karapatan sa kalayaan dahil ang karapatan sa kalayaan naman isa sa pinaka-importanting karapatang pantao kasama ng karapatang mabuhay. Dahil wika nga nung ating inaawit, ibon man may nagdanais lumipad, May layang lumipad. bayan pa kaya Mhm. ang siyang di magnasang. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magdasang makaalpas. Diba? Tama. Yan naman natin na inaawit. Kaya inawit ko na. Kasi pag minimemorize mo lang at sinasabi mo yung lyrics, hindi bumabalik. Kinakailangan kasama ang tono. So, hang on ka lang. Cool ka lang. Enjoy ka lang dyan sa kabundukan kung nasaan ka man. At syempre, manatili tayo magkaroon ng pananampalataya sa ating Korte Suprema na itataguyod ang kataas-taasang batas, ang saligang batas ng Pilipinas. Ito. Yan po mga kabayan, totoo po yan. Maraming salamat po kay Tony Roque. Yan. Pero po ang nagpapakalat na po ngayon, lalong-lalo po, may mga mainstream media nagpapalabas na isa na pong pugante si Senator Bato. At lalong-lalo po ang mga trolls na mga bayaran. Ano po pinalalabas yan? Pugante na. Di ba? Pugante. Paano magiging pugante? Hindi naman nakukulong. Ang alam ko sa pugante, yung nasa kulungan, tumakas. Yun ang pugante. Hindi po ba? Yun ang tamang term dun Para sabihin mo pugante, si Senator Bato, nakakulong at tumakas sa kulungan. Kaya nga puga. Hindi po ba? At hindi po siya wanted. Ang binigyan lang po ng resolusyon ng Korte Suprema, yung TRO. Hindi po ba? At hindi po nagpalabas ang Korte Suprema na wanted na si Senator Bato. Dahil susolusyonan, malapit na daw po, hintayin natin. Susolusyonan na at sasagutin na lahat ng Korte Suprema. Lahat. Kung ang ating bansa ba ay nakukubkub na at nasasakop na ba tayo ng ICC. At ang isang Pilipino ba ay dapat basta-basta na lang dadalin sa Korte ng Banyaga. Lalo-lalo po na tayo ay wala na sa ICC. Kumalas na tayo dyan. Wala na silang jurisdiction sa ating bansa. At syempre po, meron tayong sariling saligang batas, sovereignty. Meron tayong sariling judicial na kataas-taasan pa nga ang Korte Suprema. Hindi po ba? Hintayin nyo ang tanong. Kaya nga sinasabi na Tony Roque, susunod kaya rito ang pamahalaan? Nasanay gumamit ng bendalo? At break the law? Hindi po ba? Dahil mismo nga, pati nga media, ang pinaniniwalaan si Boying, yung dating DOJ Secretary. Hindi po ba? Pinaniniwalaan nila. Kaya nga po, hintayin po natin, kaya nga sinasabi na Tony Roque, hintayin ninyo! NBI, PNP, DOJ, Mr. President, hintayin nyo ang desisyon ng Korte Suprema pagdating sa issue ng ICC. Hindi po ba? Korte Suprema ang susundin. Malapit na raw maglabas. At susolusyonan lahat ang issue. At yan po ang iniintay natin. Pati po ang ginawa kay dating Pangulo Duterte
Sana ilabas na rin po ng ICC, lalo-lalo po yung ginawang pag-aresto kung nakakuha ba ng tamang due process ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa ginawa po ni Torre. Hindi po ba? Kaya maraming salamat po sa paliwanag, Atty. Roque, dahil napakarami pong napakahusay na nagpapakaabogado, lalong-lalo sa mainstream media at mga trolls sa social media. Pati yung tinatawag nyo na nag-iisang reyna ng fake news, gumagawa na rin po ng sarili niyang batas. Hindi kaya ayaw din magintay sa desisyon ng Korte Suprema dahil gigil na nga po sila na ipatapon si Senator Bato sa banyaga. Kaya Senator Bato, tiis-tiis muna kayo at siyempre yung sinasabi nga ni Atty. Harry Roque, may kalayaan po kahit ang ibon pag kinulong mo. Hindi po ba? Ito'y papagaspas at iiyak. Hindi po ba? Lalong-lalo na kung gigipitin mo pa. Kaya po may kalayaan po tayo dahil unang-una hindi pa po kayo wanted. Wala pa pong wanted ayon mismo sa Korte Suprema dahil hindi pa tapos ang kanilang desisyon. Kaya po, ingat-ingat po kayo, Senator Bato. At syempre po, doble ingat dahil ang kalaban ninyo, number 1, traidor, hudas, taksil, napakahirap pagkatiwalaan. Hindi po ba, Senator Bato? Maraming salamat po, Atty. Roque. Ingat-ingat po kayo dahil kayo po ay pinupuruhan at napakarami rin po nyo pinagdadaanan na panggigipit sa gobyerno na tinatawag ng kanyang ate na bangag at bongit na takot magpa-hair follicle test. Inuutusan pa ang Korte Suprema na ibasura ito. Ganyan po katindi, mga kababayan. Ngayon lang ako nakakita na takot magpa-hair follicle. Bakit kaya, mga kababayan? Totoo kaya ang sinasabi ng kanyang ate na hindi tumitigil tumira ng pulburon? Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Annie Jo, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol ng Canada, ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Randy Crispino ng Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla ng Kuwait o from Kuwait, Frank Zamora ng California, USA, at Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at ako si Pilam at Jovelyn Watanabe ng Japan. Maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At muli po mga kabayan, magtiis po tayo. Kailangan po natin magtiis. At kailangan din po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa ating araw-araw na buhay. At sana po ipagkaloob na po ang ating mga hiling na muli pong makabangon at mabalik po sa maayos muli ang ating bansa. Maraming salamat po. Bye-bye!